Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. At kahit anuman po ang ating pinagdadaanan, marami po tayong pinagdaanan ngayong linggong ito at nung mga nakaraang buwan. Ngunit hindi mapipigilan ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang ngalan ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan nating lahat. Kaya naman po sama-sama tayong umawit, awitin po natin ng maghari. Tayo po'y umawit. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Kataas-taasan, Kau pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, Kau pa rin ang hari. O dakila, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo
dakila at kailanman di mahihigit. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari, dakila at kailanman. O Panginoon, ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. O Panginoon, maghari ka po sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil binibigyan mo kami ng kalayaan, binibigyan mo kami ng pagkakataon upang papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya naman po, Ikaw ay patuloy naming aawitan at patuloy na iaalay ang aming mga sarili sa iyo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya pinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran na, hindi sapat ito upang
Ano kong itinigis ng iyong anak para sa akin? Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik. Ano kong itinigis ng iyong anak para sa akin? O aking Diyos Ama, aking Diyos Ama, iyong nilikha, luluwalhati ka. O napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O Panginoon, napakabuti mo. Aking Diyos Ama, iyong nilikha, luluwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. O Panginoon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Papuri sa'yo, Panginoon. Para po sa pag-alala natin sa kadakilaan ng Panginoon, tunghayan po natin ang nasa saad sa Mateo 26:26 hanggang sa mga sumusunod. At ito ang sinasabi. Habang sila'y kumakain, dumambot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga lagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos tumumpot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinim itong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkatawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng Olibo. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang mabanal na salita. Tayo po'y samasamang manalangin. Muli, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, narito po kami upang muli ay alalahanin ang isang napakahalagang bagay sa aming buhay, na kung saan, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang
ang iyong pag-ibig ay ipinadama mo sa aming lahat. Kami na makasalanan, kami na walang kabuluhan dahil sa aming mga pagkakamali, ay muling nagkaroon ng pagkakataon, muling nagkaroon ng pag-asa dahil sa inyong pag-ibig. Narito kami, Ama, upang muli alalahanin ang kadakilaan ng aming Panginoong Jesucristo at ang inyong pag-ibig na walang kapantay, na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa ng buhay na hindi namin matatawaran, Panginoon, na kayo lamang ang makapagbibigay. Sa pag-alala namin, Panginoon, sa hirap na dinanas ng aming Panginoong Jesucristo, sa pagkabayubay ng kanyang katawan, sa pagtigis ng kanyang dugo dahil sa amin. Lubos po ang aming pagpapasalamat sa inyo. Naway tulungan mo kami, Panginoon, na laging maisapuso, laging maisaisip ang mga pangyayaring ito upang siyang maging kalakasan namin sa aming patuloy na pamumuhay sa mundong ito. Ama naming banal, narito po ang tinapay at ang katas ng ubas, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Ama, upang nang sa ganoon, Panginoon, ay lagi naming gunitain, maging mahalagang bagay sa amin ang mga simbolong ito, tagapagpaalaala na may Diyos na hindi nakakalimot, na may Panginoon na patuloy na nagmamahal anuman ang aming pinagdadaanan. Ama naming banal, tulungan mo rin ang aming puso't kalooban na bago namin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, ay lubos naming matanto ang aming mga puso at isip na tunay na nagsisisi, nanunumbalik sa iyo, at tunay na tinatanggap ka namin bilang Diyos namin, tagapagligtas. At sa patuloy naming buhay, Ama, naway ang patuloy mong patnubay sa puso namin, sa isip, ang igawad mo po sa amin upang makapagpatuloy kami na mabuhay na naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na tunay na napakahalaga at tunay na kailangan namin. Wala kaming maipagmamalaki sa iyo. Ang lahat ng meron kami, kayo po ang nagbibigay. Manaming banal, muli, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At para po sa ating pagkakaloob, ito po ang sinasabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang sa susunod. At ito ang sinasabi: tandaan nyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya ang nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Sa kanya ang papurit pasasalamat sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y patuloy na manalangin. Muli, Ama naming banal na mapagmahal, kami po'y narito upang muli ay alalahanin ang iyong pagmamahal na ipinagkaloob sa amin itong mga nagdaang araw. Alam namin, Panginoon, na hindi biro ang mga pinagdaanan namin, na siyang naging dahilan upang kami ay patuloy na lumapit sa iyo. Sa iyo patuloy na umasa at patuloy na magtiwala. At sa mga pagkakataon na nararamdaman namin ang mga pagsubok sa aming buhay, lalo po naming nababatid na kami ay hindi niyo pinababayaan. Lagi po kayong naandyan, Panginoon, at patuloy na tumutulong sa bawat isa sa amin.
kung kaya't kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Ramdam namin ang iyong patuloy na pagsuporta, ang iyong patuloy na pagbibigay ng mga kalooban nagmumula sa iyo, Panginoon, pagpapala, mga biyaya na hindi mo kami pinagkukulang sa kabila ng lahat. Dahil dito, Panginoon, narito kami upang kami ay magbigay ng kaloob na nawa, Panginoon, sa pagbibigay namin ay tulungan mo po kami na maging tama ang aming puso, ang aming kaloob at kaisipan sa aming pagbibigay. Nawa, Panginoon, ay maging pasasalamat sa bawat isa sa amin kung ano man ang aming mga natanggap sa nagdaang linggo, Panginoon. Alam namin na mayroon mang mga negatibo, alam namin sa mga negatibong pangyayaring ito ay doon ka kumilos sa aming buhay. Kaya walang dahilan upang hindi kami magpasalamat sa iyo. At muli, Panginoon, sa aming pagkakaloob, naway makita mo sa aming puso, ang puso na tunay na ibinibigay, hindi lamang sa larangan ng salapi, kundi ang puso, ang kaluluwa at ang isip namin ang maipagkaloob namin sa iyo. At Panginoon, sa kaloob na malilikom sa umagang ito, naway tulungan mo po ang bawat isa sa paraan ng paggamit nito na siya magiging dahilan upang makatulong, lalo pang makapagpalago ng inyong iglesia. At nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng mga paggagamitan nito upang ang kapatagumpayan, ang patuloy na pagyabong ng pag-ibig, ng pagmamahalan, lalo na ng magkakapatiran, Panginoon, ang siyang maghari. Muli, Ama, sa inyo po namin tinataas ang papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Marami po tayong pinagdadaan ng pagsubok, subalit marami rin namang natatanggap na pagpapala. Kumusta po kayo, mga kapatid? Kumusta po ang atin pong kalalagayan sa buhay? Kung meron po kayong mga pangailangan, kung meron po kayong mga gustong iparating sa atin sa church, ay ang iglesia po, ang church, ang Peacekeeper Family ay bukas na bukas para po makinig sa atin pong mga pangailangan. Kung ito man ay pangailangan sa panalangin o namang uri ng pangailangan, sa abot ng ating makakaya ay magpasabi po kayo sa mga atin pong mga kapatid. At sa kabutihan ng Panginoon, tayo po ay lagi po niyang pinapaalalahanan sa kanyang pag-ibig. Noong nga pong nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang kanyang kabutihan sa magitan noong isang babae na matagal nang mayroong karamdaman. Subalit nang matagpuan niya ang ating Panginoon Jesucristo, nagbago ang lahat, hindi lamang sa kanyang pisikal, pinansyal, emosyonal, social, at lahat ng kanyang pinagdaraanan sa buhay ay biglang nagbago. Bakit po? Kasi po, na-encounter po niya ang nagbabago ng buhay. Ngayong araw na ito, ay tatalakayin po natin, ito pong isang a terrifying encounter. Isang nakakatakot na pagtatagpo ng ating Panginoon Jesucristo at ng isang babae.
Sa ating buhay ay marami tayong kinatatakutan, lalong higit sa panahon ngayon. Dumaraan tayo sa maraming tila baga ay sumusubok sa ating katapangan. Mayroon dyan na nakakatakot na sakit. Mayroong nakakatakot na mga pangyayari sa ating kalamidad o sa ating bansa partikular, ay maraming nangyayari na kung ating panonoorin sa mga news ay nakakatakot talaga. At marami pang iba, nandyan ang mga terorista, nandyan yung mga nagbabanta sa ating kalayaan, nandyan ang nakakatakot na para bang ang ating bansa ay nawawalan na ng pinansyal na suporta sa mga pangailangan ng ating mga kapatid. Subalit, bilang isang tao, ang pinaka nakakatakot na dumating sa ating buhay ay ang kamatayan. At ito ngayon ang ating pag-uusapan. Merong isang babae na talagang humaharap sa nakakatakot na bagay o sa isang nakakatakot na pangyayari. Sapagkat ang kinakaharap niya ngayon ay tiyak na kamatayan. Bakit siya natatakot? Dahil nga po, itong pangyayaring ito sa kanyang buhay, 100% sure na patay siya. Ano po ang mga pangyayaring ito? Kaya nga po, pag-aaralan po natin itong isa pang encounter ni Jesus sa isang babaeng takot na takot dahil tiyak na tiyak, mas higit pa sa 100% na siya, patay siya rito. A terrifying encounter with Jesus. Ang babaeng ito ay isang makasalanan, isang condemned sinner, isang convicted na makasalanan. Subalit, kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan, aharap siya sa isang Diyos, sa isang mapagpatawad na Diyos. Ang tinutukoy kong babaeng ito na humaharap sa isang nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay, at ito na yung pinakasukdulan na nakakatakot na mangyayari sa buhay ng isang tao, sapagkat siya ay isang condemned sinner. Ano ang kasalanan niya? He was caught in the act of adultery. Siya ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ang sabi ng banal na kasulatan dito sa kasaysayang ito na matatagpuan natin sa sulat ni Juan, chapter 8. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Okay. Nasaan ang tagpuan? Temple. Marami ang nagkakamali na itong pangyayaring ito, ang akala nila ay nangyari sa dalampasigan o sa tabi ng dagat. Hindi. Nangyari ito sa templo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming taong lumalapit sa kanya. Kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Okay. Ang pangyayaring ito, nangyari sa temple court. Ang templo ay mayroong ganitong sanctuary. Okay? At meron siyang court. Yung labas. Doon maraming nagkakatipong mga tao. At ang court na ito ay may dalawang, may bahagi. Mayroong women's court na hindi pwede silang pumunta ang mga babae hanggang doon lang. Okay. Mayroong Gentiles court, yung mga hindi Hudyo na na-convert sa relihiyon ng mga Hudyo, meron silang hanggang doon lang. Ang mga Hudyo, malaya silang nakakapasok sa sanctuary. Kaya ang ating Panginoong Kristo, doon siya nangaral sa court. Okay. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino ang dumating? Mga tagapagturo, expert sa law. Ang mga Pariseo kasi yun yung mga lawyer noon. Okay. Dumating sila doon sa kinaroroonan ng ating Panginoon Kristo habang siya ay nangangaral.
may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Kaya itong babaeng ito, mararamdaman natin kung ano ang kanyang nararamdaman nung siya ay dala-dala, bit-bit ng mga kalalakihan patungo sa temple court. Alam niya, patay ako dito. Alam niya 100% bitay siya rito. At ang bitay noon sa mga ganitong mga pangyayari o mga kasalanan, dahil siya ay condemned sinner, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Ang nangyari, pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao. Kaya itong babaeng ito na tinatawag nating takot na takot. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin ay terrifying encounter with Jesus. Bakit? Kasi ang babaeng ito ay makasalanan. Makasalanan. Kaya yung mga taong humuli sa kanya, ang inaakala nila, iba sila sa babaeng ito. Bakit? Sila ay tagapagturo. Sila ay mga preacher. Sila ay mga teacher. Sila ay mga lawyer. Kaya sila ay nag-aakala na iba ang kanilang kalalagayan kaysa babaeng ito. Ang akala nila, ang makasalanan ay yung babae at sila ay walang kasalanan. Pero hindi nila nalalaman. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, tagapagturo pa man din sila ng kautusan, pero hindi nila nalalaman na ang sinasabi ng banal na kautusan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. Subalit dahil nga sila ay pareseyo, sila ay self-righteous, yung iba lang ang makasalanan, sila ay hindi. Kaya hinuli nila ang babaeng ito at mga kalalakihan sila, bit-bit ang babaeng ito, dadalhin kay Jesus. So mararamdaman na natin, kung nakakapanood tayo ng mga binibitay sa mga pelikula ay yung preparation na alam nilang bibitayin sila. Marami daw ang hindi na nakakatulog, marami ang nasusuka, marami ang... Kasi alam mo, bibitayin ka. Ito ang nararamdaman ng babae. Alam niya, bibitayin sa panahong ito. Yung kanyang kahihiyan. Bakit? She was certainly humiliated by the public accusation and disclosure of her sin. Kasi ipinablik nila ang kasalanan ng babaeng ito. Ipinumbliko nila. Hiniya nila sa karamihan. Kaya, ang kanyang kahihiyan ay isa pa. Ang sabi dito sa verse na ito, ay nahuli sa pangangalo niya. Sabi sa English, in the act of adultery. Sa akto na siya ay nangangalo niya. Okay? Anong nakakahiya dito? Hiniya siya talaga. Sapagkat binitbit siya, marahil ay wala na siyang time na ayusin ang kanyang sarili, wala na siyang time magbihis ng bihis na pambabaeng Hudyo. Nahuli siya sa aktong pangangalo niya, binitbit na siya. Okay. Kaya itong babaeng ito na pinag-aaralan natin ngayon, condemned sinner, siya ay hinarap, hiniya sa maraming tao. Ilang tao ang nakapansin na itong babaeng ito marahil ay matagal nang tinitiktikan ng mga taong humuli sa kanya. At marahil ang babaeng ito ay nakatakas noong mga panahon, noong mga nakaraang panahon. Subalit ganito ang sasabihin natin sa umagang ito. Kahit gaano ka pa kagaling magtago, kahit gaano ka pa kagaling magsinungaling, kahit expert ka pa sa pagtatago ng sikreto, ng ganitong uri ng sikreto, balang araw, lulutang ang kahihiyan. Balang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sinabi niyo sa dilim ay maririnig sa liwanag,
at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Walang sikretong hindi mabubunyag. Kaya ito ang nangyari sa babaeng ito na sinabi ng Panginoon. Yung ginagawa niyo sa dilim, mabubunyag yan. Yung sinabi mo sa silid, mabubunyag yan. Ang ginagawa ninyo sa silid, ipagsisigawan yan, malalaman ng lahat. So kagaano ka man kagaling, isang araw, haharap ka sa isang kahihiyan dahil walang sikretong hindi nabubunyag. Ito ang nangyari sa babae. Siya ay isang condemned sinner at siya ay hiniya sa publiko dahil nga dapat lang ito. Bakit? Ang sinabi ng banal na kasulatan, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil doon sa kasalanan na yon, ang hatol sa kanya, according sa batas, kailangan niyang mamatay. Ang sabi ng Levitico, ang lalaking nangangalon niya sa asawa ng iba, dapat patayin. Gayon din ang babae. So tama yung mga lalaking nagdala doon sa babae. Tama yung humuli. Tama yung bumitbit. Tama yung nag-accuse. Yung accuser. Correct. Tama sila. Dahil sila ay tagapagturo ng kautusan, alam nila ang kautusan na ang lalaking nangangalon niya, papatayin, pati na yung babaeng kanyang kinakasama. Kung nakiapid ang isang lalaki sa isang babaeng may asawa, dapat na patayin silang dalawa. Okay? Sa magitan nito, mawawala ang masamang gawa sa inyong bansa. Kaya pala, death penalty. Sa atin, hindi naman death penalty ito, ano? Yung mga ganito pa nga matatapang, yung mga ganito pa mga nagsusumbong sa tulpo, eh. Ang tatapang ng mga yan, eh. Pero, sa panahon nila, death sentence. Death penalty. Ang katumbas. Sino? Yung lalaki, tsaka yung babae. Bakit? Para hindi pamarisan. So, absolutely correct, yung mga lalaking humuli doon sa isang babae. Kaya ang sinasabi natin, ito ay terrifying moment, ito ay terrifying encounter. Bakit? Alam ng babae ito, dahil siya ay Hudyo. Ang malungkot, ang problema, nasaan yung lalaki? Bakit babae lang ang hinuli? Samantalang ang sabi dito, walang pakikiapid na isa lang. Dapat ito, dalawa. Ang isang lalaki na nakiapid sa babae na may asawa, silang dalawa, papatayin. Pero bakit babae lang ang hinuli at hinarap kay Jesus? That is the problem. Yun ang problema. Kaya nga, kailangan dalawa ito na humarap sa kamatayan. Itong pagtatangka na hiyain yung babae, hindi mali yung pinuntahan nila. Tama yung accusation, tama yung mga accuser, pero mali ang pinuntahan nila dahil sila ang mapapahiya dito. Kung ito ay ordinaryong tao lang, kung hindi si Jesus ang nakausap nila, maaaring umubra ito. Kasi nga, mga lawyer sila eh. Walang magtatanong sa kanila, nahuli niyo yan sa pangngalo niya. Hindi ba sabi ng batas, lalaki tsaka babae. Bakit babae lang ang dala ninyo? Ngayon, huwag nating isipin na si Jesus ay walang pakialam sa atin. Huwag nating isipin na wala rin siyang pakialam kahit gumawa tayo ng kasalanan tulad nito.
Kasi nga, dito sa pangyaring ito, meron silang masamang plano. Karumal-dumal na plano. Malupit na plano. Anong plano? Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangano niya. O anong plano? Ipapatay itong babaeng ito. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao. At sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, ang babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang mamatay. Tama! Yun nga ang sinasabi ng batas. Anong masasabi mo? Okay, kinakausap na nila si Jesus. Bakit ito ang sinasabi? Teka lang ha, tingnan natin. Tinanong nila ito upang hanapin ang ipaparatang laban sa kanya. Kung mapapansin ninyo dito, mayroong sinabi ritong hanapin ang ipaparatang laban sa kanya. Yung kanya rito, mga kapatid, hindi ito doon sa babae. Para ito kay Jesus. Okay. Para yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa magitan ng kanyang daliri. Okay, ganito yun mga kapatid. Unawain natin mabuti, makinig kayo. Yung paghaharap ng babaeng ito kay Jesus, para kay Jesus talaga ito. Bakit? Tingnan ninyo ha, verse 5. Sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangalon niya ayon sa kautusan ni Moses. Ang babaeng tulad nito'y dapat batuin hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Kasi kung tinitingnan lamang ng mga tao dito, kung ano ang sasabihin ni Jesus. Kapag sinabi ni Jesus, oo nga, dapat siyang patayin. Makakasuhan siya na siya ay humahatol, hindi naman siya hukom. Kung sasabihin naman niyang walang kasalanan ng babaeng yan, lagot siya sa mga Romano. Pag sinabi niyang pawalan yan, sasabihin naman ng mga, bakit niyo pinapawalan na may kasalanan nga? Kaya alinman ang isagot ng ating Panginoong Kristo rito, nasa delikado siyang kalalagayan. Kaya, itong mga religious men na ito, parang yung mga legalista sa panahon natin ngayon. Para silang yung mga self-righteous sa panahon natin ngayon. Wala silang pakialam doon sa babae. Wala silang pakialam sa kaluluwa ng babae. Wala silang pakialam sa dignidad ng babae. Wala silang pakialam sa pamilya ng babae. Ang tanging pakialam lamang nila ay yung kanilang self-righteousness. At hulihin sa sariling bibig ang ating Panginoon Kristo. Maraming mga ganyang tao ngayon. Basta-basta na lamang sila humahatol na parang napaka-righteous nila. Ang totoo, wala silang pakialam doon sa nagkakasala. Wala silang pakialam sa kaluluwa ng nagkakasala. Ang pakialam lamang nila, dignidad, dignidad, dignidad. Maraming mga iglesia ngayon ganyan. Kailangan ng iglesia ay ganito. Paano yung tao? Hindi ba siya part ng iglesia? Hindi naman masama yun na talagang harapin ang kasalanan. Pero ang sinasabi natin dito, yung self-righteousness ng mga religious people, itong mga relihiyosong mga taong ito, wala talaga silang pakialam dun sa babae. Ayaw nating mangyari sa mga iglesia ito, na yung mga nagkakasala, talagang wala tayong pakialam. Kasi ang iniintindi lang natin, yung sarili natin. Ayaw nating mapakabit sa kanya, ayaw nating masabing siya ay kapatid. Self-righteous. Paano yung pagtayo niya? Paano yung pag-restore sa kanya? Paano yung panunumbalik niya? Naintindihan ninyo ako? Kasi mali nga ang unawa ng mga religious people. Dito, itong pinag-uusapan natin ito case-to-case basis.
Itong pinag-uusapan natin ito, particular itong case na ito, itong pangyayaring ito, itong encounter na ito, naghahanap lang ng paraan yung mga Pariseo, yung mga relihiyosong tao, kung ano ang sasabihin ng ating Panginoong Kristo. Wala naman talaga silang pakialam kahit sa batas. Nilalabag sila mismo na nagdala doon sa babae, nilalabag nila ang batas. Sapagkat ang batas, babae at lalaki, pareho mo silang ihaharap sa hukom. At isa pa, ang protocol, ihaharap mo siya sa hukom, hindi kay Jesus. Bakit kay Jesus nila hinarap? Bakit hindi doon sa mga hukom? Nakita ninyo? Kaya iba ang agenda. Iba ang agenda. Ang ginawa ni Jesus, sabi ng mga tao, ano bang masasabi mo tungkol dito? Inignore lang ni Jesus. Sumulat siya sa lupa. Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ano bang ina-expect ng mga nagdala? Sasagot si Jesus. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Pakawalan o batuhin. Pero ibang sinagot niya. Kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Tapos yumuko siya uli, sumulat uli siya sa lupa. Kaya sabi ko kanina, ang akala ng iba, ito ay sa dalampasigan. Na sumulat siya sa buhangin. No, ito ay sa court, sa temple court. Okay. Anong sinulat ni Jesus? Ito ang hindi natin alam. Kung anong sinulat. 2,000 years na nating iniisip. Ano kaya ang sinulat ni Jesus? Marahil sinulat niya, nasaan yung lalaki? Marahil sinulat niya yung verse. Leviticus chapter 20, verse 10. Deuteronomy 22:22. Marahil sinulat niya yon. Hindi natin alam kung ano sinulat niya. Pero, nagulantang yung mga tao. Ba, hindi natin kaya ito. Hindi naman ordinaryong tao ang kinakaharap ninyo. At hindi siya sumagot ayon doon sa iniisip niya. Ang sabi ni Jesus, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Na-imagine ninyo yung mga tao may dala-dala ng bato, tapos unti-unting binibitawan nila, hanggang wala na. Hanggang wala ng tao. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Imagine ninyo, babatuhin na yung babae, takot na, terrifying moment na, takot na yung babae, sapagkat talagang naman totoo, ayon sa batas, kailangan niyang mamatay. Pero nung sinabi ni Jesus na, sige, bato, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. May imagine natin, bigla na lang bumabagsak yung mga bato. Tapos isa-isang nag-alisan. Marirealize natin dito ang habag ni Jesus. Marahil ang babaeng ito ay biktima lang ng mga kalalakihan. Marahil ang babaeng ito wala siyang masayang moment sa kanyang pagkadalaga. O kaya naman ay ito ang nagpapakain sa kanyang pamilya. Itong ganitong gawain. Marahil nung siya ay dalagita pa, meron siyang mapait na karanasan. Naintindihan ni Jesus ito. Naintindihan ni Jesus. Pero hindi naintindihan ng mga tao kung ano ang pinagdaanan niya. Ang naintindihan lang ng mga tao yung current. Pero kung yung kanyang pinagdaraanan, bakit niya ginagawa ito?
Ito ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Gusto ko lamang liwanagin, hindi konsentidor si Jesus. Hindi niya pinapayagan ang ganito. Na pwede kang mangalon niya. Makiapid, hindi. Naintindihan ni Jesus ang hindi natin naintindihan. Yung pinagdaanan nung babaeng ito, nung siya ay kabataan, o nung siya ay mas bata pa kaysa sa panahong ito. Yung habag niya. Kasi tayo, pag nakita natin ganyan, akto, doon na tayo umahatol sa ganitong akto. Pero alam ba natin yung pinagdaanan ng taong ito? Bakit siya nagnakaw? Bakit siya naging kriminal? Bakit? Lalong higit yung mga ganitong babae sa ating lipunan. Bakit nila nagagawa ito? Mas kailangan ba nila ang paghatol kaysa sa pangunawa kung bakit nila nagawa ang bagay na ito? Alam ni Jesus ito. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa mga taong ito, hindi dahil sa walang kasalanan yung babae. Ang sinasabi ni Jesus, pare-pareho lang kayong makasalanan. Marahil nga yung ibang lalaki doon ay may kasalanan sa babaeng ito. Bakit? Ang sabi noong mga lalaki, nahuli sa aktong pangangalon niya. Ay siguro sinulat ni Jesus doon sa temple court, di nang boboso kayo. Kasi sabi ninyo, nahuli ninyo sa akto. Di binabantayan pala ninyo yung babae na yan. Di pare-pareho pala kayong makasalanan. Ang sabi ng Bible, tungingin ka lamang sa isang babae na mayroong masamang pagnanasa, may kasalanan ka na. So kasama ka sa dapat batuhin. Dahil nagkakasala ka ng pangangalon niya. Sabi sa banal na kasulatan, tumingin ka lamang, nagkakasala ka na ng pangangalon niya sa mga kalalakihan. Ito ang ginawa nila. So ang sinasabi ni Jesus dito, walang malinis, lahat may kasalanan. Alam niyo kung sino sa pulong na yon ang walang kasalanan? Si Jesus. Dapat nung sinabi niya na kung sino ang walang kasalanan, siya ang dapat bumato. Dapat siya ang unang kumuha, siya ang bumato. Bakit? Siya lang ang walang kasalanan doon. Pero hindi niya ginawa. Ano ito? Pagmamahal sa kaluluwa na nagkamali. Binibigyang chance, pagkakataon ni Jesus ang lahat ng tao, pati na yung mga taong humuli, pati na itong babaeng ito na magbago. Ito ang chance na hindi binibigay ng mga self-righteous na mga tao. Ito ang pagkakataong magbago ang madalas hindi maibigay sa mga biktima. Ang laging nangyayari, hatulan, wala ang restoration. Anong ginawa ni Jesus? Yun nga ang problema eh. And expose niya itong mga taong ito. Anong nangyari? Anong na-expose? Na-expose na makasalanan sila. Bakit? Ang sabi ni Jesus, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Umalis silang lahat. Anong ibig sabihin? Makasalanan sila. Inaamin nila sa kanilang sarili, makasalanan sila. Ito ang problema. Lahat sila na-expose ang kasalanan. Paulit-ulit tinatanong. Tinanong nila ito upang hanapan ng may paparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pagitan ng kanyang daliri. Hindi niya pinapansin, ini-ignore lang. Ini-ignore lang. Yun ang problema nila. Bakit tayo hindi pinapansin? Paano nating mahuhuli ito sa kanyang bibig? Hindi tayo pinapansin. Eto na ang complete salvation ng babae.
Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Hinarap ni Jesus yung babae. Alam niyo yung pagkakatawag niyang babae, lady, yun din ang tinawag niya sa nanay niya. Babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Yung pagtawag na babae, pagrespeto, lady. Nire-respeto niya yung, ngayon lamang siya nakatagpo ng tao, ng lalaking nirespeto siya. Lahat ng matagpuan ng lalaki, ng babaeng ito, hindi siya nire-respeto. Pero nakatagpo siya. Nakaharap niya si Jesus na mayroon talagang tunay na pagmamahal. Dumating na siya sa punto na nagsialisa na ang mga humuli sa kanya. At itong pagkakataong ito, dalawa na lang sila. Jesus, tsaka yung babae. Face to face. Sabi ni Jesus, nasaan sila? Wala bang bumato sa'yo? Wala bang humatol sa'yo? Dadating sa punto ng isang makasalanan, aharap kay Jesus. Silang dalawa lang, katulad ng babaeng ito. Darating sa buhay natin, you and Jesus alone. Kayong dalawa lang ang nag-uusap. Dadating sa punto na iiwan na tayo ng lahat at aharap tayo mag-isa kay Jesus. Dadating sa punto sa buhay natin, wala talaga tayong matatakbuhan kundi si Jesus lang. Ito ang nangyari sa encounter na ito. Nakaharap na noong makasalanan yung mapagpalayang Diyos. Nakaharap nung babae na dapat sana ay mamatay, nakaharap niya yung nagsabi ng I am the way, the truth, and the life. Yung mamamatay na, nakaharap yung nagbibigay ng buhay. Kaya ito, ang pangyayaring ito, ako ay nakakatiyak nakahinga ng malalim yung babae. At ang nangyari, pinatawad siya ni Jesus. Bakit? Bakit siya? Dapat ang nagpapatawad dyan, ang nagdi-declare yung hukom. Pero ang sinabi dito, sumagot ang babae, wala po. Sabi ni Jesus, wala bang humatol sa'yo? Wala bang bumato? Wala po. Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Yung pagkakasabi niyang hindi rin kita hahatulan, that is forgiveness. Yun ang pagpapatawad. Yung kaisa-isang qualified na bumato doon sa babae, yun pa ang nagsabi, hindi kita hahatulan. Yung may karapatang humatol, yun ang hindi humatol. Yung walang karapatang humatol, yun ang hatol ng hatol. Naintindihan ninyo ako, mga kapatid? Minsan ganun tayo. Yung Diyos hindi hinahatulan yung hinahatulan natin. Tayo lang ang umahatol. Minsan nga kahit sarili natin, hindi natin mapalaya. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Tayo na lang ang hindi nagpapatawad sa sarili natin. May mga pagkakataon na pinatawad na ng Diyos yung tao, yung
Church na lang ang hindi nagpapatawad. Patuloy na sinasabi ng church, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Pinatawad na ng Diyos. Kaya ang nangyayari dito, yung may karapatang humatol, dahil ang sabi niya, kung sinong walang kasalanan, yun ang bumato. Yun dapat ang may karapatang humatol. At yung nagdala sa kanya, yun dapat kasama sa hatulan. Pero, ang nangyari, yung dapat humatol, siyang nagsabing, hindi kita hahatulan. May kasalanan tayo, pare-pareho. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Yung kapatid natin, pinatawad na ng Panginoon. Yung kasalanan kung matagal ko nang pinagdudusahan at ayaw ko nang mabanggit. Huwag na sana ninyo akong parusahan sa matagal ko nang pinagdusahan. Yung mga kapatid natin, o sino man yan, kapwa nating tao, na yung kasalanan nilang matagal na nilang pinagdusahan, matagal na nilang tinalikuran, huwag na sana nating parusahan sa kasalukuyang panahon. Sapagkat gusto na nilang magbubuon, gusto na nilang lumaya, gusto na nilang mamuhay ng payapa, gusto na nilang yumakap sa ating Panginoong Kristo. Bakit ba ibabalik yung mga kasalanang ginawa nila? Kaya yung may karapatang humatol, dito, hindi siya humatol. Yung walang karapatang humatol, yun ang hatol ng hatol. Huwag tayong tutulad doon sa hatol ng hatol. Pinatawad ng Panginoon. Kung ikaw naman, sa sarili mo, pinahihirapan mo ang sarili mo, matagal ka nang pinatawad ng Panginoon, pinahihirapan mo pa ang sarili mo hanggang sa ngayon, kapatid, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka na ng Diyos, palayain mo na ang sarili mo. Si Satanas na lang ang nagsasabi sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos. Si Satanas na lang ang nagsasabi sa iyo hindi ka pa pinatawad. Kung gusto ninyo man na maranasan itong ganitong forgiveness, si Jesus lang ang makapagbibigay ng complete salvation. Sa Kanya lang natin matatagpuan. Siya lamang ang pag-asa. Anong ginawa niya? Umuwi ka na. Huwag ka nang magkakasala. Yung pagkakasabi niyang umuwi ka na, yun ang pagpapalaya. Yun ang pagpapalaya. Pinalaya na ng Panginoon. Sa buong kasulatan, wala nang nasabi pa na ang babaeng ito ay hinuli uli at dinala uli sa hukuman. Wala na. Imagine natin, ang saya-saya o kung anong saya ang nararamdaman ng babae. Nung sinabi ng Panginoon, huwag ka na magkakasala, hindi kita hatulan, umuwi ka na, huwag ka na magkasala uli. Imagine ninyo yung sinasabi ng babae sa kanyang isip. Makakabuo na ako ng sarili kong pamilya. Meron ng lalaking siseryoso sa akin. Meron ng totoong magmamahal sa akin. Makakapagpalaki na ako ng anak na payapa. Dahil na-meet niya si Jesus. Ayaw ba natin yon? Na mayroong isang babaeng pariwara, isang babaeng hindi niya maalaman ang gagawin niya sa kanyang buhay. Pero ngayon, makakapagtayo siya ng sarili niyang pamilya. Ayaw ba natin yon? Pag ba siya'y narito na sa church, sasabihin natin, di ba yung... Pagchichismisan ba natin siya? Kapatid, ano ba? Bigyan natin ng chance yung mga tao. Bigyan natin ng chance yung mga tao na lumaya, na mamuhay, na magkaroon ng masayang pamilya, masayang buhay, katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ito lang, mga kapatid. Marahil katulad ng babaeng ito,
nang iyong buhay ay wasak. Winasak ng pagkakasala. Marahil isa ka sa karamihang tao na sinaktan ng mga religious people. Marahil isa ka sa taong nakaranas ng panghuhusga ng lipunan. Panghuhusga ng mga taong sa inaakala mong malalapitan. O marahil isa ka sa isang tao na hinatulan ng iglesyang dapat sana yumakap sa iyo. Marahil naghahanap ka ng isang taong makakaunawa sa iyo o na isang taong makakapagligtas sa iyo. Si Jesus yon, kapatid. Si Jesus na magagawa niyang ituwid ang lahat ng pagkakamali. Si Jesus na magagawa niyang linisin ang lahat ng karamihan at makapagbibigay sa iyo ng magandang buhay. May malasakit siya sa iyo. May malasakit siya doon sa babae, may malasakit siya sa iyo. Mahal ka niya at gusto ka niyang maligtas. Gusto ka niyang palayain sa tanikala ng kasalanan. Kaya ngayong araw na ito, iniimbitahan ka ni Kristo na ma-encounter siya. Ganito ka man karumi, o mas marumi pa rito, gusto kong sabihin sa iyo, may malasakit si Kristo sa iyo at mahal ka ni Kristo. Ang kailangan mo lang gawin, ikaw at si Kristo ay magharap. Haharapin mo siya sa magitan ng iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Inuulit ko, may malasakit ang Diyos sa iyo. Gusto Kanyang iligtas. Tayo manalangin. Ang sarap po ng aming kalalagayan. Yung kalalagayan mula nung una na kami makasalanan, subalit ngayon ay anak po ninyo. Ang sarap noong hinango nyo kami mula doon sa aming pagkakasala. Kaya Panginoon, hindi na po kami babalik sa dati. Salamat po sa inyo pong pagmamalasakit. Salamat sa inyo pong pagmamahal. Salamat sapagkat tinatanggap nyo kami anuman ang aming nakaraan. Ang mahalaga sa inyo, Panginoon, ang aming kinabukasan. Tulungan niyo po kami sa aming buhay na gawin kung ano ang ginawa ng aming Panginoon Jesucristo. Hindi basta-basta humahatol. Opo, Panginoon, hindi po namin kailangang i-tolerate ang kasalanan sapagkat kayo rin po ay hindi nagtotolerate ng kasalanan. Subalit, mas malalim ang iyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, na makatulong po kami sa mga tao na pinahihirapan ng kanilang nakaraan at kasalukuyan. Tulungan niyo po kaming maging instrumento ng pagbabago ng kanilang kinabukasan. Umaasa po kami, Panginoon, na sa lahat ng panahon, ang pag-ibig po ninyo ay maipaparamdam namin sa aming pong kapwa. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip na Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pangwakas na panalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa
mensahe, Panginoon, na aming narinig. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy ka naming pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kalakasan, sa kasagutan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Ganoon rin po, Panginoon, amin pong inilalapit sa oras na ito ang aming bansa, ang mga namumuno rito, ang aming gobyerno, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, yung kung ano man ang kinakaharap ng aming bansa, Panginoon, na ang bawat namumuno, Panginoon, kaya ng mensahe ay huwag magbatuhan, Panginoon, ng kasalanan, bagkus magbatuhan kung paano matutulungan ang aming mga kababayan. Dalangin rin namin, Panginoon, na hipuin mo na nawa yung mga resources na mayroon kami ay matulungan ang bawat individual na kung papaano sila makakabangon sa bagyo na nagdaan at sa kasulukuyang na mayroon, Panginoon, na pandemic, Panginoon. At ganoon rin po, Panginoon, patuloy rin namin itinadalangin ang bawat ministeryo, Panginoon, ang ministry, Panginoon, dito sa Maitim, Panginoon, na patuloy mong gamitin, Panginoon, upang magbigay, Panginoon, ng inspirasyon na galing, Panginoon, sa iyong salita. At ang bawat ministeryo, Panginoon, sa andakong, Panginoon, ng Pilipinas ay makatulong, Panginoon, na nawa patuloy sila, Panginoon, na magbahagi ng iyong mga salita na makakapag-uplift, Panginoon, ng aming pamumuhay, ng aming espiritu, Panginoon. At ganoon rin po, Panginoon, patuloy na sila ay magpalagana, Panginoon, ng katotohanan na ikaw, na ang iyong anak na si Jesus ang tanging tagapagligtas at wala na pong iba, Panginoon. Ganoon rin po, Panginoon, sa bawat pamilya, lalong-lalo na, Panginoon, yung naapektuhan. Dalangin namin, Panginoon, na kumapit lamang, Panginoon, sa iyo at wala na pong iba. Na nawa, Panginoon, ang bawat pamilyang ito ay patuloy na magkapit-bisig, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makaahon, Panginoon, sa kaanumang kinakaharap nila, Panginoon. At sa bawat individual, Panginoon, dalangin namin na sa bawat maliliit na tulong, Panginoon, ay ikaw lamang, Panginoon, yung maitaas at wala na pong iba. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, yung mabigyan namin ng kapurihan sa bawat ginagawa namin. Sa bawat hanap buhay na ipinagkatiwala mo sa amin, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ito na makatulong sa bawat isa. Kaya nga, Panginoon, ito po ang samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. At sa pagpapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo makagkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.